Noong gabing iyon, ang gabing iyon mismo, nang tawagin ako ng aking sariling anak na kasambahay sa sarili kong bahay, sa harap mismo ng kanilang mga mayayamang kamag-anak. Ang kahihiyang iyon, ang hiya, muntik na akong ikamatay. Parang sinaksak ang puso ko. Doon ko unang naramdaman ang lalim ng kanilang kawalan ng utang na loob. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Ako ang namamahala sa budget, ang nagpapanatiling perpekto sa bahay, maging ang pagbabayad para sa kanilang kasal noon at sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit para sa kanila, ako'y parang anino lamang, isang taong pwedeng baliwalain. Hanggang sa araw na napagdesisyonan nilang wala na akong silbi. Ako'y lumakad palabas dala lamang ang aking maliit na pitaka. Ngunit hindi nila alam. Hindi nila alam na ang yumaong asawa ko pala ay nag-iwan sa akin ng isang lihim na yaman. Halos kalahating ₱1,000,000, nakatago sa isang bangko na hindi nila alam. Isang matandang lola na kanilang pinatalsik, siya na ngayon ang manghuhuli. Nais nilang patahimikin ako, palayasin. Ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at sila ay bibigyan ko ng isang aral na ikukwento nila sa kanilang mga apo hanggang sa kanilang pagtanda. Hindi ako mananahimik. Kung naranasan nyo na ring makaramdam na parang dayuhan sa sarili ninyong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ibahagi ninyo ang inyong kwento. Malalaman natin ang katotohanan sama-sama. Kabanata 1. Ang deklarasyon na parang kidlat, simula, boses na pagod ngunit matatag, puno ng pagninilay. Ang umagang iyon, hindi ko malilimutan. Parang kidlat na tumama sa puso ko ang mga salitang iyon. Alam ninyo, may mga pagkakataon sa buhay na pakiramdam mo, hawak mo ang buong mundo sa iyong mga kamay. Pero hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil napilitan kang pasanin ang lahat. Ako si Emilio, isang matandang lalaki na nasa edad na 65. Dati, isa akong warehouse manager. Ngayon, ang tanging trabaho ko ay maging tagapag-alaga ng 5 bata na hindi ko naman tunay na dugo. 5 bata na anak ng aking kapatid na si Rosalina at ng kanyang kasintahang si Ramon. Nakatayo ako noon sa aming sala. Ang sala na dapat sana'y lugar ng pahinga at saya. Pero sa amin, ito'y parang isang maliit na impyerno. Amoy damit na hindi nalalabhan, amoy lumang pagkain na hindi nalinis. Lumalakad ako, halos natatapilok sa mga unan at laruan na nakakalat kung saan-saan. Tapos, nakita ko siya, si Rosalina. Nakahilig sa sopa, may malaking ngiti sa kanyang labi at hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang tiyan na umuusbong na naman, ika-6 na anak. Sa edad niyang iyan at sa lagay ng buhay nila, parang tumakbo ang karera ng buhay ko sa isang iglap. Diretsong tumingin siya sa akin. Yung ngiti niya, alam niyo yung ngiti na parang sinasabing, "Alam ko na, Emilio, ikaw na naman ang bahala." Yung ngiti na nakakainsulto. Ramdam ko na naman ang pag-ikot ng sikmura ko. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pagkapagod. Pagod na ako. Alam ko na agad kung ano ang mangyayari. Alam ko na kung saan mapupunta ang sweldo ko sa susunod na buwan. Lahat. Katatapos ko lang sa pinakamabigat na linggo sa trabaho. Sabihin na nating mahigit 60 ang oras na pinaghirapan ko. Pagod ang buong katawan ko. Pagod ang isip ko. Pag-uwi ko, imbes na makapagpahinga, eto na naman. May panibagong problema. May panibagong bibig na kailangang pakainin. At si Ramon? Nakaupo lang doon, sa sopa, nanonood ng TV. Parang walang pakialam sa lahat. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Siguro dahil sa pagod. Siguro dahil sa galit na naipon sa loob ng maraming taon. Hinarap ko siya. Hindi na ako nakapagpigil. "Rosalina," sabi ko. Medyo garalgal ang boses ko, pero malinaw ang mensahe. Tapos na ako. Hindi na ako magbibigay ng kahit anong pera para sa bagong yan. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nawala ang ngiti. Napalitan ng galit. Galit na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Naging pula ang mukha niya. Napalunok ako. Alam ko, hindi ito maganda. Sumigaw siya.
Ano? Walang utang na loob. Akong nagdala sa'yo dito, akong nag-alaga sa'yo noon. At ganyan ka lang, hindi ka makakakuha ng kahit anong kwarto dito kung ganun ka. Sige, umalis ka kung gusto mo. Napalunok ulit ako. Ang mga salitang iyon, parang mga patak ng asido na dumampi sa aking balat. Hindi ako ang walang utang na loob, Rosalina, sabi ko, pinipilit kong maging mahinahon. Ako ang nagtatrabaho, nagbibigay ng pera, nag-aalaga sa mga anak mo. Ikaw at si Ramon, ano ang ginagawa ninyo? Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ito na ang huling araw. Ang huling araw na hahayaan kong yurakan nila ang pagkatao ko. Ang huling araw na hahayaan kong maging kasangkapan lang nila. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako magbabayad. Hindi na ako ang magiging bangko nila. Hindi na ako ang sasalo sa lahat ng pagkakamali nila. Narinig ko ang mga salita niya, mga banta niya. Pero sa loob ko, may kakaibang pagtibay na nagsimulang mabuo. Isang desisyon. Kailangan ko nang umalis. Kailangan kong iligtas ang sarili ko bago pa man tuluyang maglaho ang pagkatao ko. Ang alok niya na itapon ako sa kalsada, noon ko naintindihan. Hindi ito banta, ito na pala ang daan palabas. Ang daan palabas sa impyernong aking kinalalagyan. Ang araw na iyon, naging simula ito ng pagbabago. Ang pagbabago na hindi ko inakala na magmumula pa sa isang simpleng pregnancy test. Pero hindi pa iyon ang simula ng pag-alis ko. Malayo pa. Marami pang pagsubok ang dumating. Mga araw na tila ba ang bigat ng buong mundo ay nasa balikat ko lamang. Mga araw na pakiramdam ko wala nang katapusan ng paghihirap. Mula noon, naging mas mabigat ang bawat umaga. Alam ko na ang kasunod. Ang bawat tunog ng alarm clock ay parang tunog ng kampana na nagsasabing, Emilio, gising na. Mayroon ka pang kailangang gawin. Hindi na lang para sa sarili ko. Para sa kanila. Para sa mga batang kailangan ng aking kalinga, kahit na ang mga magulang nila ay parang wala lang. Pagkagising ko, hinila ko ang aking pagod na katawan mula sa kama. Ang lamig ng sahig ay tila ba bumabati sa akin. Walang araw na hindi ako nauunahan ang pagsikat ng araw. Alam ko, kung hindi ako gagalaw agad, ang buong bahay ay magiging magulo na naman bago pa man mag-almusal. Ang pagiging maaga ang aking sandata. Ang pagiging maagap ang aking depensa laban sa kaguluhan. Pumunta ako sa kusina. Ang kusina na parang hindi nalinis mula pa noong nakaraang linggo. Nakakalat ang mga plato, baso, mga tira-tirang pagkain. At ang pinakamasakit, yung mga bote ng beer na iniwan ni Ramon. Parang isang monumento ng kanyang pagiging tamad. Habang kinukuskus ko ang mga dumi sa mesa, nagmumuni-muni ako. Bakit ganito? Bakit ako ang laging naglilinis? Bakit hindi siya? Bakit hindi si Rosalina? Kailan ba siya gagawa ng kahit na ano? Ang mga tanong na ito, paulit-ulit kong itinatanong sa sarili ko. Walang kasagutan. O baka naman may kasagutan, pero ayokong malaman. Baka kasi ang kasagutan ay mas masakit pa kaysa sa kasalukuyang kalagayan ko. Pinilit kong tapusin ang paglilinis. Kailangan kong magmadali. Marami pang gagawin. Pagkatapos sa kusina, dumiretso ako sa silid ng mga bata. Ang umaga ay isang malaking operasyon. Parang isang maliit na hukbo na kailangang ihanda para sa giyera. Si Carlo, ang 10 taong gulang, kailangan ng tulong sa homework niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang siya ang pinakamahirap turuan. Si Sofia naman, ang 7 taong gulang, kailangan ng tulong sa buhok niya. Mahaba kasi. Habang kinukulot ko ang buhok niya, sabay akong naghahanda ng kanyang baon. Ang laki na niya, pero kailangan pa rin ng tulong. Si Justin, ang panganay sa mga pamangkin ko, siya lang ang may kaunting pakialam. Madalas siyang tumutulong sa pagkuha ng mga gamit ng mga backpack, pero kahit siya, kita ko sa mukha niya ang pagod. Ang pagod na hindi dapat nasa isang bata pa. Ang pagod na dulot ng ingay at kaguluhan sa bahay na ito. Lahat kami dito, parang mga robot na sumusunod sa utos. Walang emosyon, walang saya. Trabaho lang, paghahanda lang. Kailangan naming magmadali. Malapit na ang 6:00. Kailangan ko nang umalis patungong trabaho. Kung hindi, mahuhuli na naman ako. At kapag nahuli ako, sisimangot na naman si Rosalina.
Sisimangot na naman si Ramon at ang pinakamasakit, baka magalit pa sa akin ang mga bata. Habang nagmamadali akong kunin ang diaper bag para kay Leo, ang pinakabata, huminto ako saglit sa tapat ng pinto ng kwarto ni na Rosalina at Ramon. Nakasara iyon, mahigpit, para bang ayaw nilang marinig ang ingay ng mundo sa labas ng kanilang kwarto. Kahit yung iyak ni Leo na ilang talampakan lang ang layo. Narinig ko ang mahinang hikbi niya mula sa kanyang kuna. Habang sila, siguro, himbing na himbing sa kanilang pagtulog. Naramdaman ko ulit ang pait. Malamig, parang yelo na gumapang sa aking dibdib. Sila'y mahimbing na natutulog, habang ako ang nag-aalala sa umiiyak na sanggol. Sila'y nagpapahinga, habang ako ang naghahanda para sa isang mahabang araw ng pagtatrabaho at pag-aalaga. Minsan, napapaisip ako, Diyos ko, kailan matatapos lahat ng ito? Kailan ako makakakuha ng kahit kaunting kapayapaan? Sa kabila ng lahat, itinulak ko ang sarili ko palabas. Inihatid ko ang mga bata sa school bus stop. Yung mas matatanda, yung mas maliliit, dinadala ko sa daycare. Pagkatapos, nagmamadali akong sumakay sa aking lumang kotse. Alam ko, marami ng gasgas, marami ng problema. Pero iyon lang ang meron ako, iyon lang ang natitira sa akin. Bago ko pa man mapasok ang kotse sa kalsada, nararamdaman ko na ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot sa pagmamaneho, kundi dahil sa pag-iisip sa lahat ng bagay na naghihintay sa akin pag-uwi ko. Ang hirap sa warehouse ay parang wala lang kumpara sa bigat ng aking pasan dito sa bahay. Pero kahit papaano, sa warehouse may sahod. May kapalit ang pawis ko. Dito, parang wala. Kabanata 2. Ang bigat ng bawat umaga, nagpapatuloy ang boses, mas may halong pagod ngunit may determinasyon. Ang simula ng bawat araw, iyon ang pinakamahirap na bahagi. Hindi dahil sa dilim sa labas, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa bigat na bumabalot sa dibdib ko paggising ko pa lang. Parang may bumubulong sa akin, Emilio, heto na naman tayo. Ang bawat tunog ng alarm clock, hindi lang tunog na gumigising sa akin. Tunog ito ng isang panibagong araw ng pagod. Panibagong araw ng walang katapusang gawain. Alam ko, kapag hindi ako gumalaw agad, magiging magulo ang lahat. Hindi lang magulo, magiging imposible. Ang mga bata, kailangan nila ng almusal, kailangan nila ng baon, kailangan nila ng malinis na damit. At ako ang gagawa ng lahat ng iyon. Walang reklamo, kailangan. Kaya pagising ko, hindi ako nagtatagal sa kama. Kahit masakit ang likod ko, kahit naninigas ang mga kasukasuan ko, bumabangon ako. Bumabangon ako para sa kanila. Para kay Carlo, na laging nahuhuli sa pag-aaral. Para kay Sofia, na kailangan pa ring tulungan sa buhok at baon. Para kay Maria, na nagsisimula ng magpakita ng ugali. At para kina Leo at sa bunso pa nilang kapatid. Sila ang pinakamadaling alagaan, pero sila rin ang pinakanangangailangan ng presensya ko. Ang kusina. Ang sentro ng aking pagod. Amoy luma, amoy hindi nalinis. Nakikita ko pa rin ang mga bote ng beer na iniwan ni Ramon kagabi. Mga plato na may mga mumo ng pagkain, parang hindi nagalaw, para bang ako lang ang nakakakita ng kalat. Habang kinukuskus ko ang mga ito, iniisip ko, Bakit? Bakit ako lang? Hindi ba niya nakikita? O ayaw lang niyang makita? Ang mga tanong na ito, paulit-ulit sa isip ko, pero walang kasagutan. Tanging ang tunog ng pagkuskos ng espongha sa plato ang aking naririnig. Pagkatapos sa kusina, dumidiretso ako sa mga kwarto ng mga bata. Ang paghahanda ng baon ay parang isang ritual. 5 baon, 5 magkakaibang gusto. Kailangan kong alalahanin kung sino ang ayaw ng isda, sino ang gusto ng manok, sino ang ayaw ng matamis. Kung minsan, nakakalimutan ko ang sarili kong pangangailangan. Ang sarili kong pagkain, ang mahalaga, mabigyan sila. Mabigyan ng sapat para hindi sila magutom sa paaralan. Para hindi sila mapagtawanan ng ibang bata. Habang naghahanda ako, naririnig ko ang mahinang tunog mula sa master bedroom. Sina Rosalina at Ramon, mahimbing na natutulog. Siguro, pagod din sila. Pero ang pagod nila, iba. Pagod ng walang ginagawa, pagod ng pag-asa na lahat ay gagawin ng iba. Habang
Ang pagod ko ay pagod ng paggawa, pagod ng pagbibigay, pagod ng pag-aalala. Napapabuntong hininga na lang ako. Hindi ko na sila magawang pagalitan. Wala nang saysay. Pagkatapos ng baon, ang mga bata naman. Kailangan silang gisingin. Kailangan silang bihisan. Kailangan silang painumin ng gatas. Si Sofia, kinukulot ko pa ang buhok. Si Carlo, tinutulungan ko sa homework. Si Maria, minsan mahirap gisingin. Parang ayaw na niya sumalubong sa araw. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya, kahit na bata pa siya. Siguro, nararamdaman na niya ang bigat. Ang bigat ng pagiging wala siyang ina na totoong nag-aalaga sa kanya. Si Justin, ang panganay. Siya ang pinakamagaan alagaan sa umaga. Madalas, nagigising na siya mag-isa. Kung minsan, tumutulong pa siya sa mga mas bata. Pero alam kong pagod na rin siya. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagod na hindi dapat taglayin ng isang binatilyo. Ang pagod na dulot ng pagiging nakatatanda sa isang bahay na walang totoong nakatatandang gumagabay. Pagkatapos ng lahat ng ito, oras na para ihatid sila. Kailangan kong magmadali. Hinahatid ko sila sa bus stop. Yung mas malalaki, yung mas maliliit, sa daycare. Habang naglalakad kami, tahimik lang ako. Nakikinig sa mga kwento nila tungkol sa paaralan. Pero ang isip ko, nasa ibang lugar. Nasa trabaho na naghihintay. Nasa mga bayarin na kailangan kong bayaran. Pagkaalis nila, saka ko palang naiisip ang sarili ko. Ang sarili kong kailangan. Kailangan kong kumain. Kailangan kong maligo. Kailangan kong magbihis. Madalas, nauuna pa ang mga ito sa mga gawain sa bahay. Dahil kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang magmaneho papunta sa trabaho. Ang pagmamaneho papuntang warehouse. Iyon ang tanging oras na para sa akin. Kahit saglit lang, makakapag-isip ako. Makakapagpahinga ang isip ko sa mga problema sa bahay. Pero madalas, kahit sa kotse, naririnig ko pa rin ang mga boses nila. Ang mga hinaing nila. Ang mga pangangailangan nila. Parang walang tigil. Pagdating ko sa trabaho, ang warehouse. Malaki, maraming tao. Trabaho na kailangan ng lakas. Kailangan ng tiyaga. Pero kahit papaano, dito, may kapalit, may sweldo, may tiyak na pera na darating. Dito, nakikita ko ang resulta ng aking pinaghirapan. Hindi tulad sa bahay. Sa bahay parang wala. Ang pinaghihirapan ko, parang nauubos lang. Napupunta lang sa wala. Sa trabaho, sinusubukan kong maging maayos. Sinusubukan kong magtrabaho ng mabuti. Kasi alam ko, ang bawat piso na kikitain ko ay mahalaga. Mahalaga para sa kanila. Mahalaga para sa akin. Para sa kinabukasan ko. O kahit man lang para sa susunod na bayarin. Minsan, sa trabaho, may mga kasama akong nagtatanong, "Emilio, kumusta ka na? Mukhang pagod ka?" Ngumingiti lang ako. Ano pa ang sasabihin ko na ang buhay ko ay parang walang katapusang pagod? Na ang kapalit ng pawis ko ay napupunta lang sa pagpapalaki ng mga anak ng iba? Hindi ko magawa. Mas mabuti na lang nang ngumiti at sabihin, "Okay lang naman ako, medyo busy lang." Pero sa loob ko, alam ko. Alam ko na hindi ito okay. Alam ko na hindi ito ang buhay na gusto ko. Ang buhay na pinangarap ko. Dati, may pangarap din ako. Gusto ko ring magkaroon ng sariling bahay. Gusto kong magkaroon ng kaunting ipon para sa pagtanda. Gusto ko rin sanang mag-aral ulit. Pero lahat iyon, napako. Napako sa obligasyon. Napako sa pagiging Emilio, ang tagapag-alaga. Ang tagapagbigay. Ang mga taong nakapaligid sa akin sa trabaho, hindi nila alam ang buong kwento. Hindi nila alam ang bigat na pasan ko. At siguro, mabuti na rin. Para hindi na nila ako kaawaan. Ayokong maawa sila sa akin. Gusto ko lang makaraos. Makaraos sa araw na ito. At bukas. At sa mga susunod pang araw. Babalik ako sa bahay pagkatapos ng trabaho. At alam ko na kung ano ang naghihintay sa akin. Mas maraming trabaho. Mas maraming problema. Mas maraming pagod. Pero kailangan. Kailangan kong gawin. Dahil ako lang ang nandito. Ako lang ang maaasahan nila.
Kahit na ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkawala ng sarili kong buhay. Ito ang aking umaga. At bawat umaga, ganito. Paulit-ulit. Walang katapusan. Kabanata 3, ang sorpresang Bill at ang mapait na katotohanan. Boses na nagpapatuloy, may halong pagkagulat, pagkadismaya at unti-unting galit. Ang buhay sa warehouse, iba. Doon, ang mga problema ay mas malinaw. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Pagod sa katawan? Oo. Pero hindi pagod sa isip na parang sa bahay. Sa tanghali, ang lunch break ko ay sagrado. Ito ang oras ko. Oras na para huminga, para kumain ng kahit simple lang, at para tumingin sa cellphone. Minsan, may mga text mula sa mga kaibigan. Minsan, mga balita lang. Pero madalas, mga notifikasyon tungkol sa mga bayarin. Nakita ko ang pangalan ng power company sa screen. Hindi ko agad binuksan. Alam niyo yon? Yung pakiramdam na ayaw mong malaman? Yung pakiramdam na alam mong may problema, pero umaasa kang baka hindi totoo? Pero kailangan kong malaman. Pinindot ko at doon ko nakita. Final notice, huling paalala. Ang mga salitang iyon parang tinik na tumusok sa puso ko. Hindi ko na maalala kung magkano ang eksaktong halaga. Pero alam ko, malaki na naman yon. Malaki na naman ang naipon, nabalisa ako. Nabalisa talaga. Pinilit kong ituloy ang trabaho pero hindi na mapakali ang isip ko. Paano na? Sino na naman ang magbabayad nito? Alam ko na ang sagot, pero ayaw ko munang isipin. Dinadala ko na lang ang trabaho ko hanggang matapos ang shift. Baka sakaling habang nagtatrabaho ako, makaisip ako ng solusyon. O baka sakaling maniwala akong hindi totoo ang nakita ko. Pero syempre, hindi. Pag-uwi ko, hindi ko na napigilan. Umuwi ako agad. Hindi na ako naghintay pa. Kailangan kong makita. Kailangan kong malaman kung gaano nakalala ang sitwasyon. Pagdating ko sa bahay, ang usual na eksena. Magulo, maingay. Pero ang nakapukaw sa atensyon ko agad ay yung nakadikit sa pinto. Isang malaking piraso ng papel. Kulay pula, may nakasulat na malalaking letra. Shut off notice. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mga balikat. Hindi na ito huling paalala lang. Ito na ang aktwal na pagputol. Nanginginig ang mga kamay ko, habang binabasa ko ang nakasulat. 3 buwan na raw na hindi nababayaran. 3 buwan? Paano nangyari yon? Alam ko kung saan napunta ang pera. Nung 1 linggo lang, binigyan ko si Rosalina ng 6,000 piso. 6,000 piso. Malaking halaga na yon para sa akin. Pinaghirapan ko yon. Para sana sa tuition ko. Para sana sa gas ko. Para sana sa mga kailangan ko. Pero sabi niya, pang-ospital daw. Pang-ospital daw ng nanay niya, Lola Elena. Kahit na alam kong wala naman si Lola sa ospital. Pero naniwala ako. Ginamit ko ang pinaghirapan ko para sa kanya. Para sa kanila. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang usual na gulo. Ang mga bata, naglalaro. Si Ramon siguro nasa labas o nasa kwarto, nakikinig ng radyo. Si Rosalina, nasaan kaya siya? Hinanap ko siya. Sa kusina. Sa sala. Wala. Baka nasa kwarto pa rin, natutulog, malamang. Habang naghahanap ako sa kanya, napadako ang tingin ko sa basurahan sa kusina. Yung basurahan na laging puno, yung basurahan na parang ako lang ang naglilinis. May nakita akong papel doon, bahagyang nakalabas sa mga basura. Pinulot ko. Medyo marumi na, pero nabasa ko pa rin. Isang resibo. Galing sa isang department store, isang napakamahal na department store. At ang nakasulat sa resibo, napakamahal na mga damit. Mga damit pang buntis, mga damit na pangmayaman. Napatigil ako, napalunok. Sa resibo, nakalagay ang petsa. Mga ilang araw pa lang ang nakakaraan. At ang halaga, halos ang buong 6,000 piso na ibinigay ko. Hindi napunta sa ospital. Hindi napunta sa gamot. Napunta sa damit. Mga mamahaling damit. Para sa isang buntis na hindi naman kailangan ng ganun karangya, naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Yung galit na kanina ko pa pinipigilan, biglang bumulwak. Pinulot ko pa ang ibang basura sa paligid. Hinahanap ko ang pinanggalingan ng pera. Yung wallet ba niya? O baka
Baka naman yung pera ko? Yung pera na dapat sana'y pambayad sa kuryente? Lumingon ako sa direksyon ng kwarto ni na Rosalina at Ramon. Narinig ko ang mahinang paggalaw mula roon, parang may nagbubulungan. Hindi ko na pinansin. Hindi ko na sila kinompronta. Ang lakas ko, naubos na. Ang pasensya ko, naubos na. Ang pera ko, naubos na. Ang pera ko, naubos na. Naubos na sa mga damit na hindi naman talaga kailangan. Para saan? Para sa isang bata na magiging pasanin na naman ng iba? Para sa isang ina na hindi marunong magpahalaga sa ibinibigay? Napayuko ako. Pinilit kong pigilan ang mga luhang gustong kumawala. Hindi pwede. Hindi ngayon. Hindi dito. Nilingon ko ulit yung shut-off notice na nakadikit sa pinto. Kulay pula. Parang dugo. Parang dugong nananalasa sa puso ko. Kailangan kong bayaran yon. Kailangan kong ibalik ang ilaw. Hindi lang para sa akin, para sa mga bata. Hindi ko kayang makita silang dumilim ang mundo. Hindi ko kayang isipin na sa dilim sila matutulog dahil sa kapabayaan ng kanilang ina. Saan ko kunin ang pera? Iniisip ko ang natitira sa aking savings account. Yung ipon ko para sa pag-aaral. Yung maliit na halaga na pinaghirapan ko, na inipon ko ng dahan-dahan, paisa-isa. Para sa kinabukasan ko, para sa pagkakataon na makabangon ako, makalaya sa siklong ito. Pero ngayon, mukhang kailangan kong gamitin yon. Kailangan kong isakripisyo ang sarili kong kinabukasan para lang sa kasalukuyan nila. Para lang hindi magdilim ang bahay na ito. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang dinurog na naman ang puso ko. Pero kailangan kong gawin. Kailangan kong maging matatag. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagpapaliban ng aking mga pangarap. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagbabalik sa simula. Hinugot ko ang aking cellphone. Binuksan ko ang aking banking app. Nakita ko ang balanse. Nakita ko ang halaga na kailangan kong ilipat. Hindi ko kinaya. Napapikit ako. Emilio, bulong ko sa sarili ko. Kailangan mo to para sa kanila. Inulit-ulit ko sa isip ko ang mga salitang iyon. Para sa kanila. Hindi para kay Rosalina. Hindi para kay Ramon. Para sa mga bata. Para hindi sila magdusa. Itinulak ko ang aking daliri sa screen. Ang confirmation. Ang paglipat ng pera. Nakita ko ang pagbaba ng aking balanse. Parang may nabawas sa akin. Hindi lang pera. Parang pag-asa ko na rin ang nabawasan. Pero wala akong magagawa. Ito ang buhay ko. Ito ang naging kapalaran ko. Ang magbigay. Ang magsakripisyo. Kahit na ang kapalit nito ay ang sarili kong kapakanan. Nagpadala ako ng pera sa power company. Via online transfer. Mabilis lang. Pero ang epekto sa akin, napakatagal. Matagal bago ako makabangon ulit. Matagal bago ako makapag-ipon ulit. Nang matapos ko na ang pagbabayad, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Kahit papaano, hindi na magdidilim ang bahay. Pero kasabay noon, ramdam ko rin ang kawalan. Ang kawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng direksyon. Saan na ako pupunta nito? Paano na ang pag-aaral ko? Paano na ang mga plano ko? Pagkatapos noon, bumalik ako sa trabaho. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong magtrabaho. Baka sakaling makabawi ako. Baka sakaling makapag-ipon ulit ako. Kahit papaano. Kahit maliit lang. Habang nagmamaneho ako pabalik sa warehouse, hindi ko mapigilan ang isipin si Rosalina. Hindi ko mapigilan ang galit ko. Pero kasabay ng galit, mayroon ding awa. Awa para sa kanya. Awa para sa mga anak niya. Bakit ba siya ganito? Bakit hindi niya ma-realize ang mga ginagawa niya? Bakit hindi niya ma-appreciate ang lahat ng sakripisyo ko? Siguro, kailangan niya ng mas matinding tulong. Siguro, kailangan niyang matuto sa sarili niyang paraan. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan nang hindi nasisira ang sarili ko. Ito ang dilema ko. Ito ang bigat na pasan ko araw-araw. Ang kagustuhang tumulong, pero ang takot na baka mas lalo lang akong mabaon sa putik kapag ginawa ko yon. Bumalik ako sa trabaho. Sinubukan kong mag-focus. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Pero mahirap. Napakahirap. Ang imahe ng resibo, ang imahe ng shut-off notice, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko, parang mga multo
ng aking mga sakripisyo, mga multo ng aking mga pangarap na nawala. Sa hapon, habang nagtatrabaho ako, nakatanggap ulit ako ng tawag. Galing sa school ni Maria, yung apo kong babae. Nabalisa na naman ako. Ano na naman to? Sana naman, wala nang problema. Pero alam ko, sa buhay na ito, madalas, kapag akala mo okay na, saka palang darating ang panibagong pagsubok. Bumuntong hininga ako. Kailangan ko na namang harapin ang isa na naman. Isa na namang problema. Isa na namang dahilan para masaktan ulit. Kabanata Watts, ang masamang balita mula sa paaralan at ang pag-amin ni Maria, boses na pagod ngunit determinado na may halong pag-aalala at pagkaawa. Nasa kalagitnaan ako ng pagtatrabaho, pinipilit kong kalimutan ang mga problema sa bahay noong biglang tumunog ang cellphone ko. Nakalagay ang pangalan ng paaralan ni Maria. Agad akong kinabahan. Alam niyo yon? Yung pakiramdam na parang may mangyayaring hindi maganda? Pinilit kong itaas ang aking espiritu, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin ang pinakamasamang senaryo. Hello, sabi ko, pinipilit na maging kalmado ang boses ko. Magandang hapon po. Tinatawagan po namin kayo mula sa Principal's Office ng Maria High School, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang babae, mukhang opisyal. Opo? Tanong ko, humihinga ng malalim. Nandito po ngayon si Maria, mayroon po siyang ilang issue na kailangan nating pag-usapan. Nakaaway po niya ang isa niyang guro kanina at mukhang nag-absent din po siya sa klase kanina lang. Parang bumagsak ang mundo ko. Si Maria? Si Maria na tahimik? Si Maria na laging nasa library? Si Maria na hindi ko akalain na gagawa ng ganito? Hindi ako makapaniwala. Talaga po? Sigurado po kayo? Tanong ko, parang hindi makapaniwala. Opo, Ginoong Emilio, kaya kailangan po namin kayong pumunta dito para pag-usapan ito. Kailangan po namin ang presensya ninyo. Napasa po ako sa aking noo. Paano na ngayon? Kakagaling ko lang sa problema sa kuryente. Kakagaling ko lang sa paggamit ng pera ko para sa pag-aaral. At ngayon, eto na naman, kailangan ko pang umalis sa trabaho. Kailangan ko pang humarap sa principal. Kailangan kong alamin kung ano ang nangyayari sa apo ko. Sige po, sabi ko. Pupunta ako dyan. Bigyan niyo lang po ako ng konting oras. Magpapaalam lang po ako sa boss ko. Agad akong lumapit sa aking supervisor, si Mr. Reyes. Mabait naman siya, pero alam kong mahirap ang trabaho sa warehouse. Mahirap ang makiusap na umalis ng maaga, pero wala akong magagawa. Kailangan kong pumunta. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari kay Maria. Mr. Reyes, sabi ko, paumanhin po, pero kailangan ko pong umalis ng maaga ngayon. May problema po kasi sa paaralan ng apo ko. Tiningnan niya ako. Medyo nagulat. Talaga? Anong nangyari? Kinuwento ko sa kanya ang nangyari, sa pag-aaway ni Maria at ng guro. Sa pag-absent niya, nakinig siya, tumango-tango. Sige Emilio, umalis ka na, ingatan mo ang apo mo, mag-file ka na lang ng leave para bukas kung kailangan mo pang humarap doon. Napasalamatan ko siya ng lubos. Nakakagaan ng pakiramdam na may mga taong nakakaintindi, kahit papaano. Nagmamadali akong umalis, parang hinahabol ako ng kung ano. Pagdating ko sa paaralan ni Maria, hinanap ko ang opisina ng principal. Dumiretso ako doon. Doon, naghihintay si Maria. Nakayuko, mukhang nahihiya, at nandoon din ang teacher niya. Mukhang galit pa rin, umupo ako sa harap nila. Sinubukan kong ngumiti kay Maria pero parang hindi ko kaya, ang bigat ng dibdib ko. Sinimulan ng principal na ikwento ang nangyari, ang pagka-late ni Maria, ang pag-absent niya at ang pagsigaw niya sa guro. Narinig ko ang lahat, pinilit kong hindi magpakita ng kahit anong emosyon, pinilit kong maging kalmado. Nang matapos ang principal, ako naman ang tinanong, ano ang masasabi ko? Tumikhim ako. Tumingin ako kay Maria, nakayuko pa rin siya. Maria, sabi ko, malumanay ang boses ko. Bakit? Ano ang nangyari? Nag-umpisa siyang umiyak, mahinang hikbi sa una, tapos lumakas. Tito, sabi niya, halos hindi marinig sa pag-iyak, hindi ko na po kaya. Ano ang hindi mo na kaya, apo? Tanong ko. Pakiramdam ko po, wala akong halaga sa kanila, sabi niya, tumingin sa akin, puno ng luha ang mga mata.
Si Tita Jada, laging si baby lang ang iniisip. Laging siya lang. Parang wala na akong lugar. Parang wala na akong pakialam. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking dibdib. Alam ko na nararamdaman niya yon. Pareho kami ng nararamdaman. Ang pakiramdam na nawawalan ka ng lugar, na hindi ka nakikita, na hindi ka pinapahalagahan. Pero ang kaibahan, ako, matanda na. Siya, bata pa. Hindi niya dapat maranasan to. Naiintindihan kita, Maria, sabi ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig, nanginginig. Pero hindi tamang paraan yung ginawa mo. Hindi tama ang manigaw. Hindi tama ang mag-absent. Alam ko po, Tito, sabi niya. Pero nagsisigaw na po ako sa loob ko. Walang nakakarinig. Natahimik ako. Ang mga salita niya, tumama sa akin. Nagsisigaw na siya. At wala ni isa sa amin ang nakarinig. Ni si Jada, ni si Ramon, ni si Tita Lola Elena. Kahit ako, na laging nandyan, hindi ko naramdaman ang sigaw niya. Natuon ang tingin ko sa guro niya. Tapos sa principal. Sila, bilang mga nasa posisyon, dapat sila ang nakakakita ng ganito. Sila ang dapat na unang nakakaalam. Pero parang nagkakaroon na ng butas ang lahat. Nagkakaroon na ng mga hindi napapansin. Sinabi ko kay Maria, okay lang yan. Mag-uusap tayo mamaya. Uuwi na muna ako. Kailangan ko pang humarap sa ibang problema. Tumingin ako sa principal at sa guro. Pangako po, kakausapin ko siya at sisiguraduhin kong hindi na mauulit. Lumabas ako ng paaralan na mabigat pa rin ang dibdib. Ang mga salita ni Maria bumabagabag sa akin. Wala akong halaga sa kanila. Parang wala na akong lugar. Ang mga salitang iyon, parang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Alam ko, nararamdaman din yon ng iba sa bahay. Pero bakit si Maria, na dati naman ay tahimik, ang unang sumabog? Siguro dahil mas bata pa siya. Mas madali siyang masaktan. Mas madali siyang madurog. Habang nagmamaneho ako pauwi, ang isip ko ay parang naghahalo-halo. Ang problema sa kuryente, ang pera ko na nagamit, at ngayon, si Maria. Parang ang daming problema na hindi ko alam kung paano ko sosolusyunan lahat. Parang ang dami kong kailangang alagaan, pero parang ako na ang pinaka-nangangailangan ng alaga. Pagdating ko sa bahay, pagod na ako. Pero alam ko, hindi pa tapos ang araw ko. Pagbukas ko ng pinto, ang usual na eksena. Ang mga bata, naglalaro, maingay, masaya sila. Nakita ko si Maria, nakaupo lang sa sulok, tahimik. Hindi ko siya pinansin muna. Alam kong pagod din siya. Kailangan niya ng oras. Pumasok ako sa kusina. Nakita ko si Ramon. Nakaupo sa mesa. Nanonood ng TV. Ang mga bata lumalapit sa kanya pero parang hindi niya pinapansin. Naghahanap ng atensyon. Naghahanap ng yakap. Pero siya nakatuon lang sa screen. Emilio, gutom na kami. Sigaw ng isa sa mga bata. Napabuntong hininga ako. Sandali lang, sabi ko. Magluluto na ako. Pumasok ako sa kusina. Kailangan kong magluto, kahit pagod ako. Kailangan kong pakainin sila. Ang naisip ko, spaghetti. Mabilis lutuin. At masustansya, kumuha ako ng kaldero. Nagpakulo ng tubig. Habang naghihintay, nag-isip ako. Nag-isip tungkol kay Maria. Nag-isip tungkol sa mga salita niya. Nagsisigaw na siya sa loob niya. Biglang lumabas si Rosalina mula sa kwarto nila ni Ramon, nakasuot ng bago niyang damit, yung mga damit na binili niya gamit yung pera ko. Nakita niya ako sa kusina. Bakit spaghetti na naman? Sabi niya, parang naiinis. Ang bahay naman, ang gulo pa rin. Wala ka bang ibang magawa? Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ni Maria naglalaro sa isip ko. Yung sigaw sa loob niya. At heto si Rosalina, nagrereklamo sa spaghetti, sa kalat. Rosalina, sabi ko, mahinahon pero may lamig ang boses. Pagod na ako. Hindi siya sumagot. Umupo lang siya sa mesa, kasama si Ramon, kasama ang mga bata. Nagluto ako. Nang matapos ang spaghetti, inihain ko na. Lahat sila kumain, maliban kay Ramon, tinikman niya. Tapos, itinulak niya ang plato. Ano to? Sabi niya, parang nabubwisit. Spaghetti na naman? Bland, hindi masarap. Tumigil siya sandali.
tumingin siya sa akin. Bakit hindi ka nagluto ng steak? Nag-crave ako eh. Napatulala ako. Steak? Steak ang gusto niya? Habang ako, halos hindi na makakain ng maayos? Habang yung pera ko, napunta sa mga damit niya? Habang yung anak niya, si Maria, ay nagsisigaw na sa loob niya? At habang ang kuryente namin, muntik nang maputol? Ramdam ko ang dugo na umaakyat sa aking mukha. Ito na. Ito na ang pinaka nakakabuwisit na sandali. Ang paghahambing, ang pagiging walang pakialam, ang pagiging sakim, ang pagiging walang utang na loob. Napatingin ako kay Ramon. Nakatingin lang siya sa TV. Parang walang nangyayari. Napatingin ako kay Rosalina. Nakatingin lang sa phone niya. Ang mga bata kumakain ng tahimik. Parang alam nilang may mali. Bigla, hindi ko na napigilan. Ang galit na kanina ko pa pinipigil, biglang bumulwak. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Yung tipong gusto mo na lang sumigaw. Gusto mo na lang magwala. Pero kailangan mong magpigil. Kailangan mong maging matanda. Kailangan mong maging mabuti. Pero sa sandaling iyon, parang nawala lahat ng yun. Tumingin ako kay Ramon. Nakaupo lang siya roon, parang hari. Ang mga mata niya, nakatuon sa TV. Hindi sa akin. Hindi sa mga anak niya. Hindi sa asawa niya. Sa TV lang. Yung bibig niya, kakasabi lang na ayaw niya ng spaghetti. Na gusto niya ng steak. Isang lalaki na malusog. Malakas. May kakayahang magtrabaho. Pero pinipili niyang umupo lang doon. Maghintay na may maghain sa kanya. Steak! Sabi ko, ang boses ko'y nanginginig sa galit. Hindi ko na napigilan. Steak ang gusto mo, Ramon? Tumayo ako. Hindi ko na kailangang kumain. Nawala na ang gana ko. Alam mo ba kung saan napunta ang pera ko kagabi? Tanong ko. Tumingin sa kanya ng diretso. Nakita ko ang bahagyang pag-iwas niya ng tingin. Alam niya. Alam niyang alam ko. Pambayad ng kuryente, sabi ko, mas malakas na ngayon ang boses ko. Yung pera na dapat sanay para sa pag-aaral ko. Para sana sa kinabukasan ko. Yung pera na pinaghirapan ko ng ilang buwan. Tapos ikaw gusto mo ng steak? Tumawa ako. Isang tawang mapait. Tawang walang saya. Kailan ka ba huling nagtrabaho, Ramon? Kailan ka ba huling nag-ambag sa bahay na ito? Natahimik siya. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa TV. Parang bingi. Parang manhid. Si Rosalina naman, nakatingin lang sa akin. Hindi siya nagsasalita. Siguro, alam niyang tama ako. Siguro alam niyang mali sila. Pero wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi. At ikaw, Rosalina, sabi ko, tumingin sa kanya. Yung pera na binigay ko sa'yo, para sa ospital daw. Para sa nanay natin. Pero resibo ng damit ang nakita ko sa basura. Mga damit na mamahalin. Para sa buntis na ikaw. Ano ngayon ang masasabi mo? Naiwasan niya ang tingin ko. Nagsimula siyang magkunwaring may kailangan siyang ayusin sa kanyang damit. Mahina, napakahina, parang bata na nahuling nagnakaw. Gutom na po kami, tito, sabi ni Carlo, ang panganay sa mga bata. Mahina ang boses niya. Mukhang natatakot. Pinilit kong kontrolin ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong maging kalmado. Para sa kanila. Sandali lang, Carlo, sabi ko. Sinubukan kong ibalik ang mahinang boses ko. Lalagyan ko kayo ng pagkain. Bumalik ako sa mesa. Naglagay ako ng spaghetti sa plato ng mga bata. Habang ginagawa ko yon, ramdam ko ang mga mata nila sa akin. Ramdam ko ang pag-asa nila. Ang pag-asa na sana ay ayusin ko ang lahat. Na sana ay maging maayos ulit ang lahat. Pero paano? Paano ko aayusin ang isang bagay na sirang-sira na? Habang kumakain sila, narinig ko si Ramon. Mahina, pero narinig ko. Ang arte mo naman, Emilio. Gutom lang yan. Napahinto ako. Napakagatlabi ako. Gutom lang yan? Gutom lang to? Ito na ba ang tingin niya sa akin? Sa lahat ng ginagawa ko? Ang sakripisyo ko? Ang pagod ko? Ang pagbibigay ko? Hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. Tumayo ako. Tumingin ako sa kanilang lahat. Kay Ramon. Kay Rosalina, sa mga bata. Tapos na ako, sabi ko. Malinaw. Dahan-dahan, bawat salita may bigat. Tapos na akong maging tanga. Tapos na akong maging kasangkapan. Tumingin ako kay Rosalina. Hindi na ako ang magiging nanay mo.
Hindi na ako ang magiging tagapag-alaga mo at hindi na ako ang magiging ATM machine ninyo. Tumingin ako kay Ramon. Ikaw? Maghanap ka ng trabaho? Kundi, umalis ka. Tumingin ako sa mga bata. Ang mga mata nila puno ng pagtataka, puno ng takot. Kayo? Mga anak ko, sabi ko, mas malumanay na ang boses ko. Pero may determinasyon. Kailangan nyo ng matuto. Kailangan nyong gumalaw. Kailangan ninyong tumulong. Tinalikuran ko sila. Hindi ko na kaya pang makita ang mga mukha nila. Ang mga mukhang walang pakialam. Ang mga mukhang naghihintay lang. Pumunta ako sa aking kwarto. Ang maliit na kwarto na tanging akin lang. Umupo ako sa kama. Pinilit kong huminga ng malalim. Ang mga salita ko kanina, tapos na ako. Oo, tapos na nga. Pero ano na ngayon? Ano ang susunod na mangyayari? Bumalik sa dati? Hindi na pwede. Kailangan ko nang gumawa ng hakbang. Kailangan ko nang umalis. Ang sinabi ni Rosalina kanina. Ang banta niya na itatapon ako sa kalsada, baka iyon na ang tamang paraan. Baka iyon na ang pagkakataon ko. Pero paano? Saan ako pupunta? Ano ang gagawin ko? Sa edad kong ito. Mag-isa. Walang kasama. Walang mapupuntahan. Ang mga tanong na ito, parang mga uwak na dumadapo sa aking isipan. Hindi ko alam ang sagot. Pero alam ko, hindi na ako pwedeng manatili dito. Hindi na ako pwedeng maging kasangkapan nila. Pinikit ko ang aking mga mata. Sinubukan kong isipin ang kinabukasan. Ang kinabukasan na wala sila. Ang kinabukasan na ako lang. Kahit mahirap, kahit nakakatakot. Mas mabuti na siguro yun, kaysa manatili dito, kaysa patuloy na maging sunod-sunuran, kaysa patuloy na maging bayarang tagapag-alaga. Sa gabing iyon, habang ang iba ay natutulog ng mahimbing, ako ay gising. Nag-iisip, nagpaplano, ang hapunan na mapait ay tapos na. Ang mga walang habas na hiling ay narinig ko na. At ngayon, kailangan ko ng kumilos. Kailangan ko ng maging matapang. Kailangan ko ng lumaban, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Para sa Emilio na nakalimutan ko na. Para sa Emilio na nawala na. Kailangan ko siyang hanapin ulit. Kailangan ko siyang buhayin ulit. Kabanata Arsan, ang pagtitipon ng pamilya at ang hiling para sa aking kotse. Boses na may halong pagod, pagkabigla at lumalaking determinasyon. Makalipas ang ilang araw mula noong gabing iyon na halos magkasalubungan ng aming mga tinig, naramdaman ko na parang may kakaibang katahimikan sa bahay. Isang katahimikan na hindi nakaka-relax, kundi isang katahimikan na parang bago ang bagyo. Alam ko na mayroon pang darating. Alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Tapos, isang hapon, habang naglalaba ako sa sala, may kumatok sa pinto. Hindi yung normal na katok lang. Ito'y malakas, may awtoridad. Parang may mahalagang tao na darating. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko siya. Si Lola Elena, ang aking lola. Ang nanay ni Mama, ang pinakamatanda sa pamilya. Nakatayo siya roon, nakahawak sa kanyang bag, mukhang seryoso. Emilio, sabi niya. Hindi man lang nag-alok ng simpleng pagbati. Pasok ako. Pumasok siya sa loob. Sumunod naman si Rosalina na parang laging handa kapag si Lola Elena ang nandyan. Nagdala pa ng tubig si Rosalina para kay Lola. Nakaupo si Lola sa pinakamagandang upuan sa sala. Si Rosalina naman umupo sa tabi niya parang estudyante na hinihintay ang guro. Si Ramon nasa kusina pero alam kong nakikinig siya. Alam kong alerto siya. Emilio, sabi ulit ni Lola Elena, may kailangan tayong pag-usapan. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Napakunot ang noo ko. Ano po iyon, Lola? Tanong ko. Naiintindihan ko na may mga problema kayo ngayon sa pera. Sabi niya, tinitingnan ako ng diretsyo. Pero hindi pwedeng ganito lang. Hindi nauubra ang pagiging wala kayong sasakyan. Nagtaka ako. Nasaan na po si Jada? Tanong ko. Tinutukoy ang isa ko pang pamangkin na kasama ni Rosalina sa kanilang mga anak. Hindi ba siya ang kailangan ng sasakyan? Ah, si Jada, sabi ni Lola, na parang hindi importante ang tanong ko. Ang pinag-uusapan natin ay ang problema natin ngayon. Kailangan natin ng bagong sasakyan, isang mas malaki,
isang mas maayos para sa pamilya. Pero Lola, sabi ko, wala naman tayong problema sa sasakyan. May kotse pa naman ako. Oo, meron kang kotse, sabi niya, parang nahihirapan na. Pero luma na yun, at maliit, hindi na kasya. Kailangan natin ng mas malaki, isang 7-seater van. Napasinghap ako. 7-seater van? Saan naman kukunin ang pera para doon? At bakit ako ang tinatanong? Lola, sabi ko, malaki ang gastos niyan. Sigurado po ba kayo? Ngumiti si Lola Elena. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo naman, at alam ko kung paano. Kailangan mo lang ibenta yung kotse mo, Emilio. Ibigay mo sa amin ang pera. Gamitin natin pang down payment. Napatingin ako sa kanya. Sa kapatid ko. Sa lahat ng nandito. Naisip ko ang kotse ko. Yung luma kong kotse. Yung kotse na bumubuhay sa akin. Yung kotse na nagdadala sa akin sa trabaho. Yung kotse na nagdadala sa akin sa eskwelahan. Yung kotse na tanging pag-asa ko para makaalis dito. Lola, sabi ko, sinubukan kong maging mahinahon. Hindi ko po pwedeng ibenta yan. Kailangan ko po yan para makapunta sa trabaho. Kailangan ko po yan para makapunta sa eskwela. Umiling si Lola Elena. Emilio, hindi mo naiintindihan. Ito ay para sa pamilya. Para sa lahat. Kailangan nating magtulungan. Kailangan mong magsakripisyo. Pero Lola, sabi ko ulit, ito lang ang meron ako. Ito lang ang tanging paraan ko para mabuhay. Para makaahon. Aba, sabi niya, tumaas na ang boses niya. Nakikita mo na, ang tigas ng ulo mo, ang sama ng ugali mo. Si Rosalina, nandyan lang, handang tumulong. Ikaw, gusto mo lang isipin ang sarili mo, ang kotse mo, ang pera mo. Nagulat ako sa mga salita niya. Ako ang masama? Ako ang makasarili? Dahil ayokong ibigay ang tanging pag-asa ko? Dahil ayokong ibenta ang kinabukasan ko? Hindi po ako makasarili, Lola, sabi ko. Tumayo na rin ako. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ginagawa ko lang po ang tama para sa sarili ko, para sa kinabukasan ko. Hindi ko po ito ibebenta. Ganyan ka na ba talaga kawalang puso, Emilio? Sabi niya, parang nasasaktan. Si Rosalina, buntis, kailangan ng tulong. Ikaw, iniisip mo lang ang sarili mo. Yung kotse mo, yung konting pera mo. Naramdaman ko ang pagkabali ng aking mga tuhod. Ang mga salitang iyon, sobrang sakit. Pero hindi ako umurong. Hindi ako sumuko. Gusto niyo pong malaman ang totoo, Lola? Sabi ko, tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi po ito pagiging makasarili. Ito po ang pag-iingat sa aking ari-arian. Hindi ko po ibebenta ang aking kinabukasan para sa mga maling desisyon ng iba. Nagkatinginan sila ni Rosalina. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanilang mga mata. Nagkatinginan din sila ni Ramon. Nakita ko ang galit. Pero hindi ako natinag. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa aking kwarto. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong mag-isip. Pagdating ko sa kwarto ko, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Bukas, kailangan kong i-check ang aking bank account. Kailangan kong siguraduhin na may sapat pa akong pera para sa gasolina, lalo na't nagbayad na ako ng kuryente. Pero habang naiisip ko iyon, may napansin akong kakaiba, isang email notification mula sa isang credit monitoring service tungkol sa isang inquiry sa aking social security number na hindi ko naman ginawa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Nag-log in ako sa aking account at dun ko nakita isang bagong credit card account at ang limit nito nagamit na lahat sa isang website na nagbebenta ng mga gamit para sa sanggol. Mga gamit na pangmayaman. Parang isang suntok na tumama sa aking sikmura. Hindi na ito simpleng pagiging pabaya. Ito ay pagnanakaw. Pagnanakaw ng pagkatao. Pagnanakaw ng aking pagkakakilanlan. Ginawa ito ni Rosalina. Habang ako, nagtatrabaho para mabayaran ang mga utang nila. Habang ako, nag-iisip kung paano pa ako makakaipon. Ang betrayal na ito, mas malala pa kaysa sa lahat. Ito'y krimen. Isang krimen laban sa sariling kapatid. Naramdaman ko ang pagtiklop ng mga pader sa paligid ko. Hindi na ako makahinga. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong gawin
ang dapat kong gawin. Kinuha ko ang susi ng aking kotse, ang aking tanging pag-asa, at nagmaneho ako, hindi pa uwi, kundi sa isang coffee shop sa labas ng bayan. Doon, may isang taong maaasahan ko. Si Tessa, ang aking matalik na kaibigan. Kabanata 7, ang pagnanakaw ng pagkatao at ang plano para sa pagtakas. Boses na may halong pagkabigla, pagkadismaya at pagkaalerto. Nakarating ako sa coffee shop. Nakita ko si Tessa na naghihintay na sa isang sulok na mesa. Parang alam na niya. Parang nararamdaman niya na may malaking problema. Sumalubong sa kanya ang pagod at takot sa aking mukha. Agad kong inilapag ang mga papel na dala ko sa mesa. Yung printout ng aking bank statement. Yung notification tungkol sa credit card. Si Tessa, isang paralegal. Sanay siya sa mga ganitong bagay. Mabilis niyang tiningnan ang mga numero. Ang mga pangalan. Ang mga petsa, ang pagiging kalmado niya sa harap ng mga detalye, nakatulong para kumalma rin ako. Napatigil ang pagtibok ng puso ko ng malakas. "Rosalina did this, Emilio?" Tanong niya, seryoso ang mukha. Tumango ako, hindi ko na kayang magsalita. "This is identity theft," sabi niya, habang tinitingnan ang mga linya sa papel. "At ito ay isang seryosong krimen. Kailangan nating kumilos agad bago masira ng tuluyan ng credit mo." Naupo siya at nagsimulang ipaliwanag ang mga hakbang. Tinawagan niya ang fraud department ng bangko. Tinulungan niya akong i-report ang mga transaksyon. Tinulungan niya akong i-freeze ang aking credit. 1 oras kaming nag-usap. 1 oras na parang 1 taon ang binilang ko. Sa bawat salita ni Tessa, parang may nabubuo ulit sa aking pagkatao. Pagkatapos naming mag-usap sa telepono, tiningnan niya ako sa mata. Yung tingin niya parang nagpapaalala. Nagpapaalala na hindi ito basta-basta. "Emilio," sabi niya, seryoso ang boses niya. "Kailangan mong mag-ingat. Kung kaya niyang gawin to sa'yo ngayon, gagawin niya ulit yan. Hindi lang to pera. Ito ang pagkatao mo. Kailangan mo ng paraan para makalabas dito. Kailangan mo nang umalis." Nalunok ko ang mga salita niya. Kailangan ko nga. Alam ko na, ang pagbebenta ng kotse ko para sa kanila. Iyon pala ay simula pa lang. Ang pagbibigay ko ng pera para sa kuryente. Iyon pala ay dagdag lang sa kanilang pagiging pabaya. At ngayon, ang pagnanakaw ng pagkatao ko, ito na ang pinakamalaking sampal. Bumalik ako sa bahay na parang may pasakit sa dibdib. Parang may nakabitin na espada sa ibabaw ng ulo ko. Alam ko, ang giyera ay nagsimula na. At ako, mukhang ako ang nauunang nasasaktan. Pagpasok ko sa pinto, nakita ko si Rosalina. Nakaupo sa sahig, nakatutok sa cellphone. Halatang nagagalit. Siguro, yung transaction niya para sa changing table, na-decline din. Nakita niya ako. Napatingin siya sa akin. Ang mukha niya, nagbago mula sa galit, naging pagdududa. Nakita niya ang determinasyon sa aking mukha. Yung determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. Naglakad ako sa kanya. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko siya kinausap. Alam ko na. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Hindi na ako magpapaloko. Hindi na ako magpapadala sa mga drama niya. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Kahit pa ang ibig sabihin niyan ay ang pagtalikod sa kanya. Dumiretso ako sa aking kwarto. Kinuha ko ang aking mga gamit. Hindi marami, hindi magarbo. Mga gamit na kailangan ko lang. Laptop, mga importanteng dokumento. Ang kaunting damit na natitira sa akin. Alam ko, kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo. Sa tulong ni Tessa, nakahanap ako ng maliit na apartment sa kabilang dulo ng bayan. Isang lugar kung saan hindi nila ako mahahanap. Isang lugar kung saan pwede akong magsimula ulit. Habang nag-iimpake ako, iniisip ko si Maria, si Carlo, si Sofia, si Leo. Sila ang pinakamahirap iwanan. Pero alam ko, kung mananatili ako dito, wala akong maitutulong sa kanila. Kung hindi ako aalis, baka pati ako madamay sa paglubog nila. Kailangan ko munang maging malakas. Kailangan ko munang makatayo sa sarili kong mga paa. Para sa kanila. Para sa kanila, kailangan kong lumipad. Binitbit ko ang aking mga bagahe. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Walang ingay, walang paalam. Alam ko, masakit ito.
Pero ito ang tanging paraan. Sa labas, naghihintay ang aking kotse, ang aking tanging pag-asa, ang aking sandata. Sumakay ako sa loob. Pinindot ko ang ignition. Ang tunog ng makina, parang musika sa aking pandinig. Musika ng kalayaan. Musika ng bagong simula. Nang paalis na ako, napatingin ako sa bahay. Ang bahay na puno ng alaala. Mga masasaya. Mga malulungkot. Mga masasakit. Ngayon, ito na ang katapusan ng isang kabanata, at ang simula ng bago. Ang bago na ako lang ang magsusulat. Kabanata 8, ang sulat ng pagkakatanggap at ang deklarasyon ng digmaan. Boses na may halong pagod, ngunit may bagong sigla at determinasyon. Lumipas ang ilang linggo. Ang mga araw sa warehouse ay tuloy-tuloy pa rin, nakakapagod, nakakabagot. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang kaunting pag-asa. Yung pag-asang balang araw, makakaalis din ako. Makakakuha ng mas magandang buhay. At ang pag-asang iyon, nabigyan ng bagong kulay noong isang araw. Habang nasa trabaho ako, dumating ang isang malaking puting sobre. May logo ng isang malaking kumpanya ng teknolohiya dito sa syudad. Napaisip ako, sino naman kaya ang magpapadala sa akin ng ganito? Dahan-dahan kong binuksan at doon ko nakita. Isang sulat ng pagkakatanggap para sa isang internship program sa kanilang Systems Analysis Department. Hindi lang basta internship. Ito ay may kasamang sweldo, isang sweldong higit pa sa doble ng kinikita ko ngayon. At ang pinakamaganda, may posibilidad na maging full-time engineer pagkatapos. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Parang may kumikislap na liwanag sa dulo ng aking madilim na tunnel. Napangiti ako. Isang tunay na ngiti. Yung ngiti na hindi ko na naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Tumingin ako sa paligid. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtatalon. Pero nasa trabaho ako. Kailangan kong magpigil. Maya-maya, sabi ko sa sarili ko. Pag-uwi ko, magse-celebrate ako. Nang matapos ang shift ko, nagmadali akong umuwi. Bit-bit ang sulat na yon. Parang isang kayamanan. Parang isang tiket palabas. Pagpasok ko sa pinto, naroon si Rosalina. Nakatayo sa kusina, parang may hinahanap. Nakita niya ang hawak kong sulat, nakuha niya agad ang atensyon niya. "Ano yan?" sabi niya, lumapit sa akin. Hindi ko pa nasasabi, kinuha na niya sa kamay ko. Tiningnan niya ang logo. Binuksan niya. Binasa niya. Mabilis. Napakabilis. Ang kanyang mukha mula sa pagiging curious, naging iba. Hindi ko maintindihan. Parang galit, parang naiinggit, naging baluktot ang kanyang mga ngipin. "Ito?" sabi niya, tumatawa ng mahina, isang tawang walang saya. "Ito lang pala." Akala ko kung ano na. Pagkatapos niyang sabihin niyon, bigla niyang hinablot ang sulat. At sa harap ko mismo, pinunit niya ito. 2 piraso. Perpekto ang pagkapunit. Pagkatapos, ibinato niya sa sahig. Sa may lumang linoleum. Seemed like she just got rid of trash. "Anong ginawa mo?" Sigaw ko. Hindi ko na napigilan. Ang lahat ng saya ko, nawala. Napalitan ng galit, ng pagkabigla. Pero hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. May lamig sa kanyang mga mata. Tapos, nagsalita siya. Ang mga salitang yon, hindi ko akalain na maririnig ko mula sa kanya. "Ikaw," sabi niya, "kailangan mong tumigil sa pag-aaral. Kailangan mong umalis sa trabaho mo. Kailangan mong manatili dito sa bahay. Mag-alaga ka ng mga bata." Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala. "Ano?" "Kailangan namin ng oras ni Ramon," sabi niya, parang nagbibigay ng utos. "Para maghanap ng trabaho. Para makapag-focus kami." Nagtawanan sa kusina si Ramon. Nakaupo lang siya roon, umiinom ng soda. "Oo nga," sabi niya, may pang-asar sa kanyang boses. "Akala mo naman, bagay ka sa opisina. Ang lugar ng babae ay sa bahay. Mag-alaga ka ng mga bata." Naramdaman ko ang pagkainis, ang pagkainsulto, ang pagkadurog, pero pinilit kong hindi magpakita ng kahit ano. Pinulot ko ang mga piraso ng aking kinabukasan mula sa sahig. Habang pinupulot ko, tumayo si Rosalina sa harap ko. Parang tinatakot ako. Ang hangin sa paligid ay tila ba naging mabigat.
Akala mo makakaalis ka? Sigaw niya. Utang mo sa akin tong bahay na to. Kailangan kita dito. Para sa mga bata. Kung aalis ka, huwag ka nang magbalik. Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako sa mga piraso ng aking pangarap. Tapos, tumingin ako sa kanya. Sa babaeng kapatid ko. Sa babaeng wala nang pakialam sa akin. Tama ka, Rosalina, sabi ko, kalmado ang aking boses. Pero sa loob ko, nagngangalit ang apoy. Aalis ako. At malalaman mo rin ang halaga ng pagtalikod sa taong tumutulong sa iyo. Tinalikuran ko sila. Naglakad ako papunta sa aking kwarto. Narinig ko pa ang tawa ni Ramon. Hindi ka tatagal ng 1 linggo diyan, sabi niya. Bababaon ka rin dito. Pero hindi ko na sila pinansin. Sinara ko ang pinto. Narinig ko pa ang mga yabag nila sa labas. Pero alam kong hindi na nila ako mapipigilan. Ang pagsira nila sa sulat ko. Iyon ang huling tulak. Iyon ang huling dahilan para umalis na ako. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang magsimula ulit para sa akin, para sa kinabukasan na pinilit nilang sirain. Kabanata 9, ang gabi ng pagtakas at ang di inaasang tulong. Boses na tahimik, mabilis, puno ng pagkaalerto at kaunting takot. Gabi na. Ang lahat ay tahimik na. Alam kong ito na ang pagkakataon ko. Kailangan kong kumilos nang hindi nila nalalaman. Bawat galaw ko, maingat. Bawat yapak, halos walang tunog. Alam ko, kailangan kong maging mabilis. Kailangan kong maging tago. Pumasok ako sa aking maliit na kwarto. Hindi marami ang gamit ko. Ilang damit. Ang aking laptop. Ang mga importanteng dokumento. Ang aking birth certificate. Ang aking social security card. Ilalagay ko ang mga ito sa mga mabibigat na trash bag. Hindi para itapon, kundi para magmukhang simpleng pagtatapon ng basura lang. Para kung sakaling may tumingin sa labas, hindi nila mapapansin na may umaalis. Habang nag-iimpake ako, ramdam ko ang bawat segundo, bawat tunog, ang bawat lagaslas ng damit, ang bawat kaluskos. Naririnig ko ang mahinang pagtulog ni Ramon sa kabilang kwarto. Parang naghuhuni. Ang tunog ng kanyang pagtulog, parang bantay na natutulog, at ang bawat tunog nakakadagdag sa kaba ko. Natatakot ako na baka magising ang sinuman. Baka magising ang sanggol, baka magising si Rosalina. Baka magising ang lahat. Pinalabas ko ang aking mga bagahe sa garahe, sa ilalim ng mga lumang gamit, sa ilalim ng mga karton. Kailangan kong maging tuso, kailangan kong maging maparaan. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko ang garahe. Madilim, may amoy gas. Pero iyon ang tanging lugar na pwede kong mapagtaguan. Habang papalapit ako sa pintuan ng garahe, may narinig akong galaw, isang anino. Napatigil ako, napahawak sa aking dibdib. Sino yon? Sino ang gising pa? Sino ang nandyan? Paglapit ko, nakita ko siya. Si Justin, ang panganay kong pamangkin. Nandito siya, sa garahe. Anong ginagawa niya dito? Justin, bulong ko. Lumapit siya sa akin. Sa kamay niya, may hawak siyang isang maliit na notebook. Luma, halos sira na. Tito, sabi niya, mahina ang boses. Halika, kailangan mong umalis na. Kinuha ko ang notebook, binuksan ko. Puno ng sulat kamay, mga petsa, mga oras, mga pangalan, mga plano. Nandun lahat. Ang plano ni Rosalina. Ang plano ni Lola Elena. Ang plano nilang kunin ang kotse ko. Ang plano nilang pag-initan ako. Ang plano nilang sirain ako. Narinig ko sila, Tito, sabi ni Justin. Ang boses niya ay nanginginig. Nag-uusap sila ni Lola kagabi. Kung aalis ka daw na may kotse, ipapaalam daw nila na ninakaw mo. Kailangan mo daw umalis ngayon din, bago sila magising. Napatingin ako kay Justin. Ang bata niyang ito, ang tapang niya, ang pagmamalasakit niya. Inilalagay niya ang sarili niya sa panganib para sa akin, para sa amin. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Ang pag-alis ko, maiiwan siya dito, maiiwan silang lahat. Justin, sabi ko, salamat, salamat sa lahat. Hinawakan ko ang mga kamay niya, malamig. Pangako ko sa'yo, babalik ako. Babalikan ko kayong lahat. Kapag malakas na ako, kapag kaya ko na. Tumango siya, may luha sa kanyang mga mata. Ingat po kayo, Tito, sabi niya. Huwag niyo po kaming alalahanin. Ang mahalaga, makaligtas kayo.
Kapag nandito na kayo sa ligtas na lugar, magpadala kayo ng mensahe. Tinulungan niya akong ilabas ang mga bagahe. Tinulungan niya akong ilagay sa kotse. Hindi kami nagsasalita. Ang bawat kilos, tahimik. Bawat yapak, maingat. Ang lamig ng gabi, parang bumabalot sa amin. Pero ang init ng yakap ng pagtutulungan namin, mas mainit pa. Sumakay ako sa kotse. Pinaandar ko. Dahan-dahan. Pinabayaan ko munang gumulong sa neutral para hindi masyadong maingay. Tapos, pinaandar ko na ang makina. Ang tunog nito, parang musika sa aking pandinig. Musika ng paglaya. Musika ng bagong buhay. Bago ako tuluyang umalis, tiningnan ko ulit si Justin. Nakatayo siya roon, sa tapat ng bahay, sa tapat ng kanilang kulungan. Nakatingin siya sa akin, nakatingin sa kotse, nakatingin sa aking pag-alis. Ramdam ko ang guilt, ang pag-iwan sa kanya. Pero alam ko, ito ang pinakamabuting paraan. Para sa kanya, para sa akin. Mag-iingat ka, Justin, sabi ko sa pamamagitan ng bintana. Pangako, babalik ako. Tumango siya. At sa wakas, pinaandar ko na ang kotse. Lumayo ako. Lumayo sa nakaraan. Lumayo sa sakit. Lumayo sa kanila. Habang papalayo ako, nakikita ko ang mga ilaw ng bahay na unti-unting nawawala sa dilim. Ang bahay na minsan ay naging tahanan. Ngayon, isa na lang itong alaala. Isang alaala na kailangan kong kalimutan para makapagsimula ulit. Ang biyahe papunta sa apartment ni Tessa ay mahaba. Mahaba, pero hindi nakakapagod. Ang bawat kanto na nadaanan ko, parang paglaya. Parang paglimot sa mga problemang naiwan ko. Oo, may mga luha pa rin sa aking mga mata. Luha ng pagod. Luha ng sakit. Pero mayroon ding luha ng pag-asa. Luha ng kalayaan. Nakarating ako sa apartment. Maliit. Simple. Pero sa akin. Akin na talaga. Walang mag-aangkin. Walang magbabayad. Ang amoy ng lumang sigarilyo at ang ingay ng laundromat sa ibaba. Parang kakaibang pabango. Pabango ng bagong simula. Nagdala ako ng mga trash bag. Hiniga ko ang sarili ko sa sahig. Sa manipis na kutson. Hindi ko na inalala ang paglock ng pinto. Pagod na ako. Ang mahalaga, ligtas ako. Ligtas ako sa kanila. Ligtas ako sa nakaraan. Kabanata 10, bagong simula at ang mapait na kahihinatnan, pagpapatuloy. Boses na puno ng kapayapaan, pagkamit at kaunting lungkot, ngunit may pagtanggap. Nakatulog ako ng mahimbing. Ang unang tulog na mahimbing sa loob ng mahabang panahon. Walang ingay ng mga bata, walang sigawan, walang pagod. Pagmulat ko ng mga mata, ang unang sinag ng araw ang bumati sa akin. Hindi yung sinag ng araw na nagpapaalala ng mga dapat kong gawin, kundi yung sinag ng araw na nagsasabing, Emilio, nandito ka na, malaya ka na. Pero ang kapayapaan na iyon ay hindi nagtagal. Pagtingin ko sa aking cellphone, sandamakmak na notifikasyon, maraming missed calls, maraming text messages, lahat galing kay Rosalina. Nagsimula sa pagtatanong kung nasaan ako. Lumipat sa pagkainis, tapos sa paghingi ng tawad, at sa huli, sa paninisi at pagbabanta. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ko ang mga ito. Ang dami. Ang init ng galit niya, parang ramdam ko pa rin. Malamang nagising siya kaninang umaga, nag-expect ng kape, nag-expect ng serbisyo. Pero wala ako, ang bahay tahimik, ang kalan malamig, at siya mag-isa, kasama ang mga bata. Pero hindi ko na pinansin ang mga tawag niya. Hindi ko na binuksan ang mga mensahe niya. Nagbasa na lang ako ng isang voicemail. Ito yung pinakahuli. Sabi niya, Emilio, ikaw na bata ka. Hindi ka man lang nagpaalam. Kukunin kita, sinasabi ko sa'yo. Tatawag ako sa pulis. Sasabihin kong magnanakaw ka. Ninakaw mo ang pera ko. Ninakaw mo ang mga gamit ko. Babayaran mo to. Babayaran mo ang lahat ng ito. Ang boses niya, puno ng galit, puno ng kasinungalingan. Pero alam niyo, hindi na ako natakot. Hindi na ako kinabahan. Parang wala na akong naramdamang kahit ano. Nakikinig lang ako, parang nanonood ng pelikula. Pelikula kung saan ang bida ay ako, at ang kontrabida. Siya, isinave ko ang voicemail, bilang ebidensya. Pagkatapos, ni-block ko ang numero niya. Tapos, bumangon na ako. Oras na para magsimula. Ang unang araw ko bilang malaya.
Ang unang araw ko bilang ako. Hindi ko alam noon na yung mga salita niyang, tatawag ako sa pulis. Hindi lang pala iyon hangin. Talagang gagawin niya. Makalipas ang halos 2 araw, akala ko tahimik na ang lahat. Akala ko tapos na ang gulo. Pero nagkamali ako. Habang nagbabasa ako ng libro sa aking maliit na apartment, biglang umilaw ang buong kwarto. Strobe lights. Pula at asul. Naririnig ko ang sirena. Naririnig ko ang malalakas na yabag sa labas. Puso ko, bumilis na naman ang tibok. Pero hindi na takot, kundi pag-aalala. Alam ko na kung sino ang may gawa nito. Hinanap ko ang peephole sa pinto. Nakita ko sila. 2 pulis. Nakahawak sa kanilang holster. At sa likod nila, si Rosalina. Nakatingin sa akin. Parang nagpapasalamat na natagpuan na ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakataas ang aking mga kamay para walang maging dahilan. Nakita ko ang ekspresyon ng mga pulis. Seryoso. Alam kong marami na silang narinig na kwento mula kay Rosalina. Yung kwento na siya ang biktima, na ako ang masama. Miss Emilio, sabi ng isa sa mga pulis, ang mas matanda. Natanggap po namin ang report. May nag-report po ng welfare check sa isang minor. At ang akusasyon po, nanakaw ninyo ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng 10,000 piso. 10,000 piso? Nanako ng ari-arian? At welfare check sa minor? Parang hindi ko maintindihan. Teka, ako? Bago pa man ako makasagot, sumingit si Rosalina. Lumapit siya, umiiyak, parang tunay na biktima. Siya po ang kumuha ng lahat, sigaw niya. Ninanakaw niya ang pera ko. Ninanakaw niya ang mga alahas ni Lola Elena, tapos tumakas siya. Narinig ko ang mga salita niya. Nanakaw ng alahas ni Lola Elena? Hindi ko makapaniwala. Nagulat ako sa kasinungalingan niya. Ang kapal ng mukha niya. Pumasok ang mga pulis sa kwarto ko. Tiningnan nila ang paligid. Ang maliit kong apartment. Ang kutsyon sa sahig. Ang ilang trash bag ng damit ko. Hindi ito mukhang kwarto ng isang magnanakaw. Hindi ito mukhang taguan ng mga alahas. Maaari niyo pong halughugin ang lahat, sabi ko, kalmado. Wala po akong tinatago, wala po akong kasalanan. Habang naghahalughog ang mga pulis sa aking mga gamit, nakita ko si Rosalina. Nakangiti ng mapait. Parang sigurado na siyang mananalo siya. Sigurado na siyang nahuli na niya ako. Pero biglang may boses. Mula sa labas, isang hingal. Teka lang po, tumingala kami. Nakita namin si Justin. Nakatayo sa may pinto, pawis na pawis, hingal na hingal. Mukhang galing sa malayong pagtakbo. Malamang, nalaman niya ang nangyayari at nagmamadali siyang pumunta dito. Malamang, hindi niya hinayaang mapahamak ako. Nagulat si Rosalina. Hindi niya inaasahan na susundan siya ni Justin. Lumapit si Justin sa mga pulis. Inabot niya ang kanyang cellphone. May video. Mom is lying, sabi niya. Nanginginig ang kamay, pero matatag ang boses. She hid the jewelry box under her own bed to frame Aunt Emilio. She recorded it herself. Pinindot ng pulis ang video. At doon, sa screen ng cellphone, nakita namin. Si Rosalina. Nakita namin siya na itinatago ang isang maliit na velvet box sa ilalim ng kanyang kama. Nakikita namin siyang tumatawa. Sinasabing, I will ruin her life. Biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mga pulis, tiningnan si Rosalina. Yung mukha nila, nagbago. Hindi na sila naghahanap ng salarin. Naghahanap na sila ng sinungaling. Miss Rosalina, sabi ng lead officer, may tono na ng babala. Filing a false police report is a criminal offense. You have wasted our resources for a personal vendetta. This will have severe legal consequences. Sinubukan ni Rosalina na magdahilan. Pero nawala na ang maskara niya, ang maskara ng biktima. Ang nakita na lang ng lahat ay ang kanyang tunay na pagkatao, ang pagiging mapanira, ang pagiging makasarili. Sumigaw siya kay Justin, tinawag siyang traidor. Sinubukan niyang habulin si Justin pero hinarang siya ng pulis. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang kanyang plano na sirain ako ay siya palang ang nagdala sa kanya sa kapahamakan.
ang kanyang kasinungalingan na bunyag, at ang kanyang pagkatao na buksan. Lumipas ang 2 buwan. 2 buwan mula nang ang iskandalo sa police station ay naging pampublikong usapin. Naging refleksyon ng aming pagiging dysfunctional na pamilya. Inasahan ko na ang kahihiyang iyon, ang pagkakabuking niya sa harap ng batas, ay magtutulak kay Rosalina na magbago, na maging responsable. Ngunit hindi. Nawala ang aking sweldo na dating umaagos sa kanilang bahay. Nawala ang aking pagod na nagpapanatili ng kaayusan. At ang resulta? Ang bahay nila, mula sa pagiging magulo, naging delikado na. Ang mga pulis na nag-imbestiga sa kaso ng mga bata, nag-file ng mandatory report sa Child Protective Services, CPS. Natakot sila sa kawalan ng kaayusan at sa ebidensya ni Justin. Nagkaroon ng investigasyon at nabuksan ang mga tinatagong problema. Ang amag sa banyo na hindi nalinis ng 8 linggo. Ang ref na walang laman kundi mga expired na rekado at gatas. Ang kuryente na naputol na naman dahil ayaw ni Rosalina gumastos. Nakita ng caseworker ang mga bata. Nakita nila ang malnutrition. Ang mahinang hygiene, mga bagay na hindi na pwedeng baliwalain. Si Ramon, ang lalaking iyon. Nang maramdaman niya ang pressure mula sa gobyerno, alam niyang delikado na. Baka siya pa ang managot, baka siya pa ang magbayad. Kaya, isang gabi, habang tulog si Rosalina, tahimik siyang nag-impake. Kinuha ang lahat ng pwedeng makuha. Kahit ang pera ni Rosalina na nakatago sa cookie jar at nawala, naglaho na parang bula. Kahit isang paalam, wala. Nang magising si Rosalina, mag-isa na siya. Sa isang gumuguhong bahay, kasama ang 5 bata at isang court summons sa pinto, ang legal na parusa ay dumating. Mabilis, walang awa. Sa isang emergency hearing, ang tadhana ng pamilya Miller ay natatakan. Nakita ng judge ang mga litrato, ang report ng caseworker. Nakita niya ang kawalan ng pag-asa ni Rosalina, ang kanyang pagiging unstable. Nang hawakan ng CPS worker ang desisyon, naramdaman ni Rosalina ang pagkawala ng kanyang kontrol. Miss Rosalina, sabi ng CPS worker, matatag ang tinig. Dahil sa kondisyon ng inyong bahay at sa inyong kalagayang psychological, kailangan naming tanggalin ang mga bata sa inyong pangangalaga. Ang mga bata ay nailagay sa foster care. Si Justin, napaghiwalay sa mga kapatid niya. Ang isa sa mga bagay na pinakaayaw kong mangyari. Hindi lang nawalan ng karapatan si Rosalina. Pinatawan din siya ng 300 oras na community service at malaking multa dahil sa paggawa ng false police report laban sa akin. Sa gitna ng desperasyon, natunton ni Rosalina ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Nasa meeting ako noon kasama ang supervisor ko nang tawagin ako ng receptionist. May hysterical daw na babae sa lobby na gustong makipag-usap sa akin. Paglabas ko, nakita ko siya. Parang multo, wala nang ayos, ang mga mata, ligaw. Nang makita niya ako, lumuhod siya sa harap ng security guards at mga kasamahan ko. Ang buong floor napatingin sa akin, nakakahiya. Emilio, hikbi niya habang hawak ang palda ko. Please, sabihin mo na babayaran mo ang renta. Iniwan na ako ni Ramon. Hindi ko pwedeng mawala ang mga bata. Ikaw ang tito nila. Gusto niyang gamitin ulit ang pagmamahal ko sa mga bata para iligtas ang sarili niya. Pero sa pagkakataong ito, iba na. Tumingin ako sa kanya. Nakaramdam ako ng lungkot, pero nawala na ang guilt. Alam kong ang pagbibigay sa kanya ngayon ay hindi magpapanumbalik sa mga bata. Lalo lang niyang pahahabain ang kanyang pagdurusa. Rosalina, sabi ko, lumayo ako. Pinalaki kita ng 3 taon, pero hindi ka naging totoong ina. Ito ang resulta. Hindi kita ililigtas ngayon. Tumalikod ako. Nag-signal sa security na paalisin siya. Nakita ko siyang umiiyak sa sahig. Habang ako, bumalik sa aking desk. Sa aking bagong buhay. Sa aking kinabukasan na sinubukan niyang sirain. 6 na buwan nang lumipas. Nakatayo ako sa pinakamataas na palapag ng isang building sa Las Vegas. Ang mga neon lights kumikislap sa papalubog na araw. Ang aking opisina, tahimik. Hindi yung tahimik ng kalungkutan, kundi yung tahimik ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng buhay na kontrolado ko na.
Natapos ko ang internship ko. Naging junior systems analyst ako. Ang sweldo ko? Mas malaki pa sa pinagsamang sweldo ni na Rosalina at Ramon sa loob ng 3 taon. Nakatira ako sa isang modernong apartment malapit sa trabaho. May kuryente, maayos, at ako lang ang naglilinis. Nabalitaan ko ang tungkol sa iba pang miyembro ng pamilya. Si Lola Elena nagkaroon ng mild stroke. Dahil sa stress, dahil sa kahihiyan, hindi na ako ang nagbabayad ng gamot niya. Hindi na rin siya inalagaan ni Rosalina. Napunta siya sa isang state-funded nursing home, yung lugar na kulang sa staff. Amoy gamot, pero iyon lang ang kaya. Ang babaeng nagtaboy sa akin, siya naman ngayon ang itinaboy. Sinubukan niyang tawagan ako, pero hinarangan ko ang lahat ng numero niya. Ang focus ko, nasa mga bata, nasa mga inosenteng biktima ng sitwasyon. Gumawa ako ng educational trust fund para kina Justin at mga kapatid niya. Para sa kanilang pag-aaral, para hindi na maulit ang nangyari sa akin. Ang pera ko, hindi niya mahahawakan. Ang plano ko, hindi niya masisira. Si Justin, nasa foster family na ngayon. Natutuwa ako, masaya siya. At nagpapalitan kami ng email. Nangako ako sa kanya na hindi siya pababayaan. Ang pinakamasayang closure? Si Rosalina. Nagtatrabaho siya ngayon sa night shift ng isang 24-hour laundromat. Sa madilim na bahagi ng bayan, nagbabayad ng multa, nagbabayad ng community service. Naisip ko siya, nakatayo sa ilalim ng fluorescent lights, naglalaba ng mga damit ng estranghero. Ang likod niya, masakit. Ang mukha niya, tanda ng hirap. Ang buhok niya, may uban na. Ang mga linya sa mukha niya, puno ng pait. Napabuntong hininga ako. Natapos na rin ang lahat. Tumingin ako sa salamin. Hindi na ako yung pagod na babae. Hindi na ako yung takot. Hindi na ako yung may kasalanan. Nakita ko ang sarili ko. Polished steel. Matibay. Malakas. Bumukas ang elevator. Nakita ko ang mga kasamahan ko. Nakangiti. Handa na para sa meeting. Pumasok ako. Pumunta sa aking bagong buhay. Nang hindi nalilingon pa. Ang kwento ko, isang paalala. Ang dugo ay hindi dahilan para magpaabuso. Ang tunay na pamilya, respeto at suporta ang pundasyon, hindi manipulasyon. Hindi paghingi ng parang parasitiko. Kung minsan, ang pinakamagandang pagmamahal mo sa sarili ay ang paglalagay ng hangganan at ang pagtalikod sa mga hindi nakakakita ng iyong halaga. Salamat sa inyong pakikinig. Sana may natutunan kayo. At kung kayo man ay nakaranas din ng ganitong pagsubok, huwag kayong matakot. Lumaban kayo. Maghanap kayo ng paraan para sa inyong sarili, para sa inyong kinabukasan.